Si Francisco Chu Laurel Jr., isang fishing tycoon, ang itinalagang bagong Agriculture Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa detalye, magbabalita live mula sa Malacanang si Julie Baiza. Julie, para lang sa kaalaman ng lahat, sino ba itong bagong Agriculture Secretary at bakit daw siya ang napili ng Pangulo? Cheryl, buo daw ang tiwala ni Pangulong Bongbong Marcos kay Laurel dahil sa tagal na nito sa sektor ng agrikultura. Higit 3 dekada na kasi siya sa fishing industry, seafood processing at agricultural business. Bago rin ang appointment sa DA, nagsilbi na siyang miyembro ng Private Sector Advisory Council o PSAC. Ayon sa Pangulo, panahon na para magtalaga ng bagong DA Secretary dahil tiwala sila na nauunawaan at natukoy na yung mga problema sa agricultural sector. Mula nang maupo sa pwesto noong Hunyo ng 2022, ang Pangulo na ang nagsilbing pansamantalang kalihim ng ahensya. Ano ang marching orders ng Pangulo kay Secretary Laurel? Cheryl, unang-una sa direktiba ng Pangulo kaya Secretary Laurel ang pagpapababa ng presyo ng agricultural products, pagpapataas sa produksyon at ani. Pakinggan natin ang naging pahayag ni PBBM. The obvious one is trying grain control of the prices of all the agricultural commodities that are going up. At tinatamaan tayo ng, yun na nga, yung napag-usapan ko, climate change, alam nyo na lahat yung swine flu, alam nyo na lahat yung avian flu. Julie, malaking issue talaga ngayon ang taas ng presyo ng pagkain. Nabanggit na ba ni Secretary Laurel kung ano ang kanyang plano para solusyonan nito? Pero kanina inilatag na ni Secretary Laurel yung mga plano niya sa ahensya gaya ng pagtitiyak ng masaganang ani, modernisasyon sa agricultural sector at pagpapabuti sa kapakanan ng mga magsasaka at mga isda. Humihiling din siya ng kooperasyon sa mga taga-DA. Pakinggan natin ang naging pahayag naman ni Secretary Laurel. Walang hingin ko lang sa kanila talaga sa ngayon is their full cooperation dahil importanteng buo ang departamento sa isang goal, no, which is basically modernization at increase of production. Julie, singit na rin namin yung napipintong official visit ni Japan Prime Minister Fumio Kishida. Bakit sinasabing big deal itong pagbisita niya sa bansa mamaya? Cheryl, mamayang 2:30 inaasahang darating ng bansa si Prime Minister Kishida. Nakatakda siyang tumungo dito sa Malacanang at nakipagpulong kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Presidential Communications Office, tatalakayin nila yung mga usaping may kaugnayan sa West Philippine Sea, maging ang cooperation sa politikal, seguridad, economic at people-to-people relations. Hindi rin mawawala, Cheryl, yung pagbibigay ng ODA o Official Development Assistance ng Japan para sa Pilipinas. Tatagal sa bansa si Kishida hanggang bukas, Nobyembre 4. Maraming salamat, Julie Baiza. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.